Habang lumalalim ang pagkakalugmok ni Marco sa bisyo, mas lumala rin ang sugat na kanyang iniiwan sa kanyang pamilya. Ang alak na inaakala niyang kaibigan, unti-unti nang sumisira sa kanyang tahanan. Marco, tama na. Hindi ka na umuwi ng maayos. Puro ka na lang sugal, alak, barkada. Paano na ang anak natin? Tigilan mo ko kasi hindi mo ko naiintindihan. Ginagawa ko lang to kasi walang kwenta ang buhay ko. At sa alak ko lang nakikita ang kahinahunan at kapayapaan. Sa halip na maging haligi ng tahanan, si Marco ay naging dahilan ng pagkawasak nito. Ang kanyang anak, gabi-gabing nagtatakip ng tenga, umiiyak sa sulok habang naririnig ang sigawan ng kanyang mga magulang. Nay, bakit po laging galit si tatay? Ayoko na po siyang umuwi ng lasing dahil lagi na lang po kasi kayong nag-aaway. Halika dito anak, pagpasensyahan mo na ang tatay mo. Ilang beses ko na siyang sinabihan na tumigil na sa pag-iinom. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabago. Wala na tayong ibang magagawa, kundi ipagdasal na lang natin siya na sana baguhin siya ng Panginoon. Ang sugat na iniwan ni Marco ay hindi lang sa kanyang asawa, kundi higit sa lahat sa murang puso ng kanyang anak. Ang sugat na maaaring tumagal habang buhay kung hindi kikilos ang Diyos sa buhay ni Marco. Bakit ganito? Dati masaya naman kami. Ngayon kahit anong gawin ko, palagi na lang mali. Siguro wala na talagang pag-asa para sa akin. John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng higit pa. Ang kasalanan ay parang magnanakaw. Ninakawan nito si Marco ng kanyang kaligayahan, ng kanyang pamilya, ng kanyang dignidad. Ngunit hindi niya alam na may dumating na isang tagapagligtas, si Jesus, na handang ibalik ang lahat ng kanyang sinira. Marco, aalis na kami ng anak mo. Hindi na namin kaya ang ganito araw-araw. Sana balang araw magising ka na. Sa gabing iyon, tuluyan nang iniwan si Marco ng kanyang pamilya. Ang bahay na puno ng ingay at tawanan, ngayon ay tahimik at malamig na. Doon naramdaman ni Marco ang pinakamalalim na kalungkutan sa kanyang buhay. Iniwan na ako ng lahat ng mahal ko. Wala na. Ano pa ba ang silbi ng buhay kong to? Ang sugat ng kanyang pamilya ay sugat din ng kanyang kaluluwa. Pero sa kabila ng lahat, may tinig na hindi niya pa naririnig. Tinig na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Sa gitna ng kawalan, may sisibol na pag-asa. Ngunit handa bang pakinggan ni Marco ang tinig ng Diyos? Abangan ang susunod na episode ng Binago ng Panginoon, isang kwento ng pagbabago.